Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang makapasok ni Yu-Hoon sa underground vault ng Precious Library ng Demonic Academy. At dahil sa may nararamdaman itong kakaiba sa mga nakita niya dito sa mga hiwa ng blade sa mga ito ay napapikit si Yu-Hoon, pinakiramdaman niya ito sa kanyang isipan at sinubukan niya ito kung makakaya niyang matalo ang blade technique sa isang tapatan, kaya naman ay agad nitong sinubukan ito gamit ang kanyang butterfly dance. The fifth technique, connecting dance of the butterfly strike. Nag-umpisa ng umatake ang teknik na naramdaman nito na gawa ng Blade God sa kanya. Di rin nagtagal ay nagpang-abot na ang dalawang teknik sa isa't isa, matapos ay nagulat naman ito sa nangyari sa kanyang isipan, at napapasabi na papaano itong nangyari. Ang isang napakalakas na blade technique pala na ito ay umiiral na noon pa man, dahil kahit na ang kanyang butterfly dance, ay hindi nito nakayanang salagin ang sobra sa dalawang movements nito, at ang blade technique na ito ay sobrang laki ng agwat kumpara sa ginawa nito. Kung wala ang sword technique na kagaya sa level ng destructive sword technique o hindi kaya ng heavenly demonic sword art, ay wala itong kakayahan na tapatan ito. Tinanong naman nito na kung ang braso ba na ito ay pagmamayari ng sword demon, sinang-ayunan naman nito ng left guardian, at ang iba naman ay mga balat na pagmamayari ng mga gwardya at ng mga guardian na napaslang 500 taon na ang nakakalipas. Nang may binuksan itong isang baul, sabi niya na ang mga ito ay ang mga secret book na naiwan ng sword demon. Nabigla naman dito si Yu-Hoon sa pagkakakita ng mga ito, dahil ito ang True Demon Sword, 24 Demon Swords, at ang pag-analisa nito sa Blade God's technique. Kaya naman napasabi ang ating bida na kung ganun pala ay ang lugar na ito ay hindi lang ang mahanap ang karapat-dapat na tagapagmana, ngunit ang makahanap ng disciple na magmamana ng Swords Demon Epiphany, na sinang-ayunan naman ng Left Guardian. Sabi niya na didiretsuhin na siya nito, na ito ay upang mag-cultivate ng isang talentado na kayang makagawa na mapawalang bisa ang Blade God's Blade Technique, at mayroong sinabi ang Sword Demon bago ito mamatay. Tinanong naman ni Yu-Hoon ang Left Guardian kung ano naman ito. Ang labanan na kung saan ay nagtapos sa pagiging tabla, ang Sword Demon ay nagsabi na ang Blade God ay nawala sa kalagitnaan ng kanilang labanan, at matapos nitong maputol ang kanyang braso ay sinabi nito sa Sword Demon na babalik ito. Matapos nun, ang Sword Demon ay naghintay ng 4 na araw, ngunit sa huli ay hindi na ito bumalik pa, kaya naman ay ang nangyari sa kanilang laban ay tabla. Kahit na isang beses ay hindi na nagbalik ang Blade God sa loob ng 15 taon, hanggang sa ang Sword Demon ay namatay, at 500 taon na nang mangyari ang mga ito. Ang mga katotohanan ay nasabi na nito, at hindi nito alam kung ang tagapagmana ng Blade God ay magpapakita pa, ngunit humihiling ito sa kanya, na sana ay magawa nitong mapawalang bisa ang Blade Techniques at matupad ang matagal ng inaasam-asam na hiling ng Sword Demon. Dahil sa ang underground vault ay walang oras sa kanyang pamamalagi, ay ibibigay na niya dito ang susi. Maari itong makalabas ng walang susi, ngunit kung babalik siya ay kakailanganin niya ito. Matapos ay iniwanan na nito ang ating bida, at lumabas na ng underground vault. Tinignan naman nito ang mga libro at sinabihan ang nanomachine na ayos kanya ang mga ito. Sa isip nito na ang True Demon Sword, ay mas malakas pa kumpara sa martial arts ng 6 na main clan, ngunit hindi ito kasing level ng Heavenly Demonic Sword Art, o di kaya ng Destructive Sword Technique. Mas maganda siguro kung ituturo niya ito sa kanyang mga nasasakupan na gumagamit ng mga espada. Ang analysis ng Blade God's Technique ay nagawang may tala at subukang maanalisa gamit ang mga sugat na gawa ng Blade Technique, ngunit hindi ganun kalayo ang natukoy nito. Ang isang ito naman ay ang 24 Demon Swords, ito ay bagong sword technique na gawa galing sa pagkakaunawa sa Destructive Sword Technique bilang ang basehan. At ito ay ang sword technique na sinasabi na ang ultimate sword technique na ginawa ng Sword Demon upang kalabanan ang Blade God. Nakakalungkot ito kung iisipin ngunit kung ang Sword Demon ay nakipaglaban hanggang sa dulo, ay matatalo lamang ito. Ang teknik ng God Blade na nakita nito sa kanyang utak ay isang makapangyarihang teknik na kayang tumapat sa fourth teknik ng Heavenly Demonic Sword Art.
Kaya naman ay gusto nitong makita ito ngayon, inutusan nito na i-activate ng nanomachine ang augmented reality sa kanyang paningin. Tinanong nito ang nanomachine na kung makakaya ba nitong makagawa ng 3D video sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa mga sugat ng blade sa putol na kamay, sinang-ayunan naman ito ng nanomachine. Sabi nito na magsagawa ang nanomachine ng isang labanan sa pagitan ng fourth technique ng Heavenly Demonic Sword Art, at ng blade technique, na agad naman itong ginawa at nagpalabas ng dalawang avatar na taglay ang mga technique na kanyang binanggit. Nag-umpisa ng magsugod ang dalawang avatar sa isa't isa, sa nangyayari ay masinsinan lamang niyang pinagmamasdan ng bawat pag-atake ng dalawa, nang bigla naman itong nagulat sa mga sumunod na nangyari. Sabi nito na paano ito nangyari, dahil sa isang atake lamang, ang Blade God's technique ay nagawang mapawalang bisa, ngunit ang Heavenly Demonic Sword Art naman ay naitulak ng halos 3 hakbang. Ang Heavenly Demonic Sword Art ay napakakomplikado, ngunit ang Blade God's technique ay mas malakas kung ang pag-uusapan ay pawang purong lakas lamang. Kung ang mga sugat sa braso ng Sword Demon na mula sa Blade God's final technique ay mukhang halos mas malakas ito kumpara sa Heavenly Demonic Sword Art. Nais nitong mapawalang bisa ng ating bida ang Blade technique, ngunit hindi niya ito gagawin. Dahil mayroon siyang nanomachine na may kakayahang kopyahin ng eksakto ang teknik gamit ang mga naiwang mga marka gawa ng blade technique sa mga ito, natutuwa naman ito, dahil ang isang blade technique na kayang tumapat sa Heavenly Demonic Sword Art, ay isa itong malaking swerte para sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Isang linggo matapos na makapasa sa ika-6 na pagsusulit si Qian Yuhun, halos 3 taon at 7 buwan magmula nang pumasok ang mga kadet sa Demonic Academy, sa ngayon ay mayroong 56 na tao ang nakapasa sa ika-4 na pagsusulit, mayroong 7 na nakapasa sa ika-5 pagsusulit at 1 tao naman ang nakapasa sa ika-6 na pagsusulit. Tanging 64 ang natira sa halos 1,000 mga cadets. Ngunit ito ang pinakamagandang resulta sa loob ng 100 taon. Ngunit ang labanan sa pagitan ng mga tagapagmana ay sobrang kakaiba kumpara sa mga nagdaan, dati ang mga kandidato ay bumubuo ng kanilang mga faction upang makipagkompetensya sa kapwa nila kandidato. Ngunit si Qian Yuchan ng Blade Clan, na isa sa nangungunang makakalaban sa pagiging Vice Lord ay natanggal matapos nito, ay isa pang nangungunang kandidato, si Qian Qiangwun, ng Sword Clan, ay nawalan ng kanyang braso at nagpasyang umalis na sa Demonic Academy base sa kanyang kagustuhan. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari, na 5 sa 6 na kandidato ng 6 na main clan ay naalis sa academy bago pa ng mga ito matapos ang mga nagaganap na pagsusulit. Ang tanging kandidato lamang na natira ay sila Qian Yuhun at Qian Muyon. Sa natitirang 5 buwan nila sa Demonic Academy, na kung saan ang huling bahagi na ng labanan sa tagapagmana ay mag-uumpisa sa pagitan ng dalawa. Sa bakanteng lugar naman sa hilagang kanluran ng Demonic Academy, ay nagtitipon-tipon dito ang mga kasamahan ng Young Master ng Dark Clan, Qian Muyon, sabi ng isa na ang Young Master at wala dito, at walang kahit na anong mensahe ang sinabi sa kanila. Ayos lamang ba na pag-usapan ng sila lamang kung papaano nila magagawang matalo si Qian Yuhun? Sabi naman ng descendant ng Dark Clan, na si Mu Jinyuon, na nagsabi ito sa kanya ng mensahe, ipinagkatiwala niya dito ang lahat ng bagay upang makapag-focus ito sa pagpapalakas ng kanyang martial arts, at kung hahayaan na lamang nila na wala silang gawin ay mawawalan ang mga ito ng oportunidad na makuha ito. Sabi naman ng descendant ng Onyx Flame Clan, na si Guxin, na may punto naman ito, ngunit ano naman ang magagawa nila sa tao na kahit ang leader ng Poison Clan ay nagawa nitong matalo. Dagdag pa nito na mas maganda kung mag-recruit na lang sila ng 10 tao na hindi pa nakakapamili ng kanilang susuportahan upang gawing prioridad, sumang-ayon naman ang isa na mas importante na makuha nila ang mga natitira pang mga cadets. At sa lalong madaling panahon ay dapat nilang makuha si Ma Chok, ng Nihility Clan at si Huan Ya, ng Flying Phantom Clan,
mula sa mga ito ay makakakuha sila ng malaking kalamangan gamit ang dalawang ito. Si Samachok at Huan Ya, ang mga magulang ng mga ito ay ang 9th Council Elder, na si Samayui, at ang 11th Council Elder, na si Huan Yui, ng The Thousand-Faced Phantom. Sabi naman nito na kukuhanin nila si Machok ngunit hindi ang lalaking ito na si Huan Ya. Dahil sa itsura nito, sabi naman ng isa na wala sila sa posisyon upang maging mapili. Sabi nito na narinig niya ang balita na si Qian Yuwon ay pumunta ulit sa training room ngunit hindi pa lumalabas, at ito na ang kanilang pagkakataon, tatanggalin nila ang kamay nito at paa upang matanggal ito. Sinigawan naman niya ang mga ito at sinasabihan na kung nababaliw na ba sila, dalawang kandidato na ang napuputulan ng mga braso dahil sa kinalaban ng mga ito ang mga kasamahan ni Qian Yuwon at si Qian Jung Sam ay nasira ang kanyang dantian sa panglalason nito kay Baekgi. Mayroong lumang kasabihan, na gamitin mo ang iyong mga kaaway upang mag-away-away ang mga ito. Walang rason upang kaharipan nila ang halimaw na ito ng sila lamang, kaya naman nagtanong ang kasama nito kung ano na ang gagawin nila. Sabi nito na may 4 na kadet ang labis na may galit sa kanya, sabi ng isa na ang iniisip ba niya ay gagamitin niya ang mga ito. Sa sumunod na araw, alas 4 ng hapon, sa Demonic Academy Individual Training Room, ay seryosong nagsasanay si Yuwon ng Blade God's Blade Technique. Nang matapos ito ay masayang-masaya siya dahil naisagawa nilang muli ang Blades God, First Blade Technique. Ang nano machine ay nagawang makuha ang impormasyon sa blade movements mula sa swords movement na naiwan ng Sword Demon, at ang mga sugat na nagawa ng Blade God, ngunit dahil sa wala ang tamang chi control patungkol dito ay hindi pa din ito nakukumpleto, ngunit hindi naman pananghinaan dito si Qian Yuwon. Dahil sa 3 taon at 3 buwan nitong nasa isolation training, ay nagawang maanalisa ng nanomachine ang iba't ibang mga martial arts, kaya naman ang nanomachine ay may kakayahan na makagawa ng iba't ibang chi control method upang makopya ang chi control na hahalintulad sa orihinal na chi control, at malakas ang potential nito bilang ang mas maayos na bersyon. Sigurado ito na ang Sword Demon ay magugulat kapag nakita nito ang isang teknik na nagawa nitong magaya gamit lamang ang mga sugat na gawa ng blade technique ng Blade God. Kaya naman sabi ng nanomachine na uumpisahan na nitong i-analisa ang chi control method para sa second technique. Sa Demonic Academy Cafeteria naman, ay agad na dumiretso dito si Yuwon upang kumain, at nais nitong kumain ngayon ng madami dahil sa ito ay gutom na. Nagtataka naman ito sa napapansin niyang kakaibang ikinikilos ng tauhan ng cafeteria. Sa kabilang lamesa naman ay pinagmamasdan lamang ito ng isang kadet habang nasa malayo. Tinanong naman ni Yuwon kung ayos lamang ba ito, sumagot naman ito sa ating bida na wala lamang ito, pinagpapawisan lamang siya dahil sa matagal nitong pagkakababad sa mainit na pagkain. May masamang titig naman ang binitawan ng kanina pa na nagmamatiyag kay Yuwon, nang makaupo ay napapaiisip naman ito. Sa di kalayuan ay sabi ng kadet na kanina pa tinitignan ang mga ikanikilos ni Yuwon kung di kaya ay napansin na nito. Nang tinikman naman ito ni Yuwon, ay nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang kinakain, nang bigla naman niya itong inumpisahan na kainin ang lahat. Tuwang-tuwa naman ang kadet sa di kalayuan, ay napapasabi na lang na gumana ang kanyang plano. Sa harap naman ng training facility, ay nag-uusap-usap ang mga kasamahan ni Yuwon, kung ang kanilang pinuno kaya ay hindi din kumain kagaya nila. Sabi ni Hyobong na hindi pa ito kumakain magmula pa kanina, sabi naman ni Wang Hul na hindi niya ito nakita kahapon sa cafeteria at baka kumakain na ito ngayon. Sabi naman ni Moonju na kasama sana nilang kumain ngayon si Yuwon, kung si Ho Sanghua at Baekgi ay maagang nakalabas. Napapangiti namang pinagmamasdan ito ni Wang Hul, sa isip niya na si Moonju ay gustong-gusto si Yuwon ng sobra pa sa pagkakagusto ni Hyobong dito, at sa totoo lang ay minsan napapansin nito na gusto niya si Yuwon sa romantikong paraan, dahil sa pagiging maliit nito at malababaing pangangatawan kahit na ito ay may sobrang lakas na martial arts skill, ay mapaghihinalaan niya ito bilang babae, at mukhang kakaiba na ang kanyang iniisip.
Nang makalabas na sila Baekgi, ay sinisermonan naman ito ni Moonju at sinasabi na sana naman ay inalala nila ang mga kasamahan nilang naghahantay sa labas. Inawat naman ang mga ito ni Hyobong at sinasabi na mabilis namang nakalabas ang mga ito sa training room kahapon, kaya naman ay kumain na lang sila. Nang bigla namang may hamarang sa mga ito, at ito ay ang grupo ng Young Master ng Dark Clan, Qian Muyon, niningitian naman sila ng mga ito na parang may binabalak na hindi maganda sa kanila. Sa kabilang dako naman ay hinarang si Yuwon ng 4 na mga kadet na may mga galit sa kanya. Binabati naman ang mga ito ni Yuwon at sinasabi na ang mga ito ay pamilyar sa kanya ang mga muka. Sabi pa nito na kung kasama nila ang Dark Clan ay mapag-iisipan niya ang mga ito ng hindi maganda. Ang mga ito ay ang mga tagasunod ng Sword Clan, na si Qiangpu, tagasunod ng Sound Clan, Hang Yujik, tagasunod ng Blade Clan, Wu Yanggang, at ang tagasunod ng Poison Clan, na si Baek Cholgu. Sinigawan naman ito agad ng tagasunod ng Poison Clan at sinasabi na tingin ba niya na makakatakas ito sa kanya dahil sa pagwasak nito sa dantian ng kanyang big brother na si Chien Jong-sam, at ang pagpatay sa kanilang lolo. Sumunod naman dito ang tagasunod ng Blade Clan at sinasabi na sino siya upang kuhanin ang posisyon sa pagiging Vice Lord, at dapat nitong ilugar ang kanyang pagiging dugong alipin. Masaya namang tinatanong ang mga ito ni Yuwon, na kung sa tingin ba nila ay sapat na silang 4 upang matalo siya kaya naman ay hinarang nila ito, at mukhang may mga tinatagong alas ang mga ito sa kanilang mga bulsa upang maglakas ng loob na gawin ang bagay na ito. Masaya naman ang tagasunod ng Poison Clan, sabi niya na nilason niya ang kinain nito gamit ang kanyang chi-nullifying poison essence at wala itong alam kung gaano siya naghirap sa bagay na ito. Kahit na gaano pa ito kaingat, ay walang dahilan upang paghinalaan niya ang tagalutong na naging pamilyar siya sa tagal na nito sa Demonic Academy, nalalasunin ang pagkain nito, dahil ang sandok na ginamit ay mayroong lason. Maari nitong madepensahan ang kanyang sarili sa poison attack gamit ang kanyang chi armor, ngunit walang paraan upang mapigilan nito ang lason kung nilunok niya ito ng direkta, at hindi ito makakapagpalabas ng kanyang chi ng halos na 6 na oras, at ito ay salamat sa kanyang chi-nullifying poison. Tinitignan lamang sila ni Yuwon dahil sa tagal ng mga ito na umatake, dagdag pa nito na ang lason na inilagay niya dito na mula sa Poison of Destruction, ay tutunawin ang mga organs at ang chi vessel nito na magreresulta sa malagim niyang kamatayan. Sabi nito na mukhang umaarte ito na parang wala lamang, kahit na makikita nito ang kanyang mga kasamahan sa loob ng infirmary, at yun ay kung magagawa nitong makaalis pa dito ng buhay. Napatanong naman dito si Yuwon patungkol sa sinasabi nitong kanyang mga kasamahan. Sa isip nito na mukhang nakikipagtulungan ang mga ito sa mga bastardong Dark Clan, at kung si Qian Muyon ay kasali dito ay isa itong malaking problema. At inilabas na nito ang kanyang White Dragon Blade, sinabi nito sa kanila na dahil sa wala na itong oras pa ay tatapusin na niya ang mga ito ng mabilis. Dahil dito ay agad naman ang sumugod ang tagasunod ng Sound Clan, sabi nito na dahil tinanggalan nito ng braso ang kanyang big sister ay tatanggalin din niya ang dalawa nitong braso, at mabilis na inatake si Yuwon at pinunterya ang braso nito. Ngunit sa isang atake lamang ni Yuwon ay agad naman ang naputol ang espada nito, at sinundan agad ng ating bida ng isa pang atake na nagresulta sa pagkakaputol ng isang braso niya, at inulit ni Yuwon ang sinasabi nito sa kanila, na wala itong oras para sa kanila. Nang matapos ay nagsisigaw ang kadet dahil sa pinsalang natanggap nito kay Yuwon, sabi naman dito ni Yuwon na ito ay ang chi manifestation. Hindi makapaniwala ang tagasunod ng Poison Clan sa nakita nito dahil imposible na mangyari ang bagay na ito, dahil sigurado siya na nakita niya itong hinigop ang buong sabaw ng kanyang kinakain ng kanyang sariling mga mata, kaya naman sinabi ni Yuwon na kung ang tinutukoy niya ba ay ito, at ipinatak ang lason na inipon para sa kanya ng nanomachine, sa katawan ng kadet na naputol ang braso. Sa nangyari ay agad naman na naluso ito sa kanyang katawan, at sinabi ni Yuwon, na iniisip ba nito na gagana ang mga walang kwentang pakulo nito sa kanya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.